no? Pasensya na kung yung issue noong mga nakaraan na inaibabalik ko. Ito lang po kasi ay patunay, no, sa kung paano pinahalagahan ni Ramil si Dave. Kung paano niya ito kinalinga, no, na parang anak niya. Diba? Alright, so isa na naman pong bagong video na aking bibigyan ng reaction. At ito po ay maaaring luma na sa inyo. Pero ang akin pong gustong bigyan ng pansin dito ay yung pagpapahalaga kung paano, no, inilaban, no, malalasabi nating inilaban ni Tekram ang ginawa niyang pagtulong, no, dito kay Cargador, kay Dave, no, Lordy Biel, no, dahil para lamang ipaalala, no, para maipaalala natin, lalo na doon sa mga taong ngayon ay nagbubulag-bulagan at pilit, no, pinapakita na sila ay tama at ang kanilang sinuportahang mama ay nasa totoo lang, no. I-share ko po, no, yung video dati, no, nung bali bayaw, no, bayaw ni Tekram na si Pony Alden. Dahil may mga nakapagsabi nga po sa akin, nabanggit ni Sarah Joabi na tong si Pony Alden ay isa sa hindi diskumpiyado, no, sa ugali noon ni Dave. But despite of all those pagpapaalala, pagpapaliwanag ni Tekram, no, ay ni Pony Alden kay Tekram, tinuloy pa rin ni Tekram yung pagtulong dito kay Dave, no. Maaring sabihin itong mga supporters ko, no, ni Dave, na kasi ang dami ng views, no, nagba-viral na kasi siya kaya ayaw ng tigilan ni Tekram, di ba? So pwede nilang sabihin yan, di ba? Pero tignan nyo po yung intention ng tao, no, para siya ay magpursige doon sa gusto niyang gawin para kay Dave, di ba? Nakita niyo naman na halos, masasabi ko talaga na buong pamilya niya, no, ay hindi sang-ayon sa ginawang pagtulong ni Dave, no. Isa na rito yung bayaw niya na malimit niyang kasama, di ba? Dahil nabanggit mong bayaw niya na sila ay nangungupahan lang noon sa isang apartment, tapos dinala niya itong si Dave, no? So yun po yung ilan sa ating bibigyan ng pansin at bibigyan ko po ng reaction, no. Wala po ito dahil sa luma na yung video. It's about yung pinakita, no, ni Tekram para lamang isaayos yung buhay nung batang kanyang pinahalagahan at itinuring na anak. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, leave it on our comment section. Okay? So, ito po yung gusto kong i-share. 3 months ago na, no, actually yung video ito ni Sir Pony Alden, no, na isa rin pala siyang charity vlogger na nalaman ko because of you, no, mga viewers ng Tekram community. So, atin lang pong pakinggan muli yung mga naging pahayag niya tungkol sa kanyang guts feeling, no, dito kay Dave nung siya ay una nilang tinulungan at maobserbahan, no, nitong Sir Pony Alden. Paggabi napanood ko yung live nila Ram. Halos madurog yung puso ko kasi kilala ko si Dave. Una namin nakilala yan sa Divisoria. Ako pa ang nagsabi kay Ram, kilalanin mo maigi, wag mo munang iuwi sa apartment namin kasi magkasama kami sa apartment. Kasi syempre, magpapapasok ka ng ibang tao, lalo't nasa Divisoria, hindi mo kilala yung background ng family niya. Si Ram naman talagang ang heart niya, gusto niya talagang tulungan ang bata. So, di ba?
bilang isang kumbaga hindi gaanon ka pamilyar, no, sa buhay ng mga nasa Divisoria, hindi ko po minamaliit. Ulitin ko lang po, no, hindi ko po minamaliit ang mga taong nakatira sa Divisoria o mga nagtatrabaho sa Divisoria, no. Pero aminin natin po kung anong reputasyon meron ang mga ang Divisoria, no, na yan ay lungga ng mga adik, magnanakaw, snatcher, holdapper, name it, Divisoria have it, no? Lalo na ng mga panahong hindi pa nalilinis ni Yorme ang Divisoria, di ba? So, para masabi ito ni Pony Alden, ni Sir Pony Alden, ay may basihan siya kasi nga because of the reputation, and hindi nila kilala, di ba? Si Dave, wala silang kaalam-alam sa background. Wala silang kaalam-alam kung saan nanggaling si Dave. Anong klaseng bata si Dave. Oo, bata siya tingnan, but alalahanin po ninyo, halos yung mga ganyang edad, no, noong panahon na hindi pa nalilinis ang Divisoria, ay isa sa mga pakalat-kalat. Yung iba dyan, solvent boys na. Di ba? Yung iba dyan, natututo na. No? So, valid yung reason na binigay ni Sir Pony Alden na dapat kinilala nila. Pero dahil nga, di ba, na-touch siguro doon si Tekram sa pagsasabi ni Dave na gusto niya ng buong pamilya. So, inignore niya, binaliwala niya yung sinabi ng bayaw niya. Mas pinahalagahan niya si Dave kaysa doon sa warning ng kanyang bayaw. So, ganun, no? Ganun, naging espesyal para kay Tekram si Dave. No, ito ba yung mga hindi ninyo nauunawaan? Kayong mga patuloy na bumabatikos, kayong mga maigi naman sana ay hindi nyo nakilala si Tekram? 'Di ba? Alalahanin nyo, si Tekram ay Tekram na. At malamang kilala nyo na siya bago nyo nakilala si Dave. Oh. Pero ngayon, kung i-discredit ninyo si Tekram, ay ganun-ganun na lang because of your support kay Lord Biel. Dahil sa sinasabi niya na namaltrato siya. Oh, eto pa, pakinggan nyo. No? Baka hindi nyo napanood to. Ipanariwa ko lang sa inyo, no? Kung ano ang ugaling mayroon si Dave noon pa man. Sige, sabi ko, ikaw ang bahala. Hanggang sa dumating pa yung point na parang nagtatalo kami dahil nga sa bata kay Dave. Kasi yung pag napunta sa Green Hills, may pwesto kami sa Green Hills. Nagtuturo iyan. Sabi ko, doon ko napansin na may something sa bata, may mali. Oh, di ba? Hindi sa inaano ko si Dave. Well, of course, dahil siguro nakahulugan na napalagay na yung loob nitong si Dave kay Tekram, kaya siguro niya nasasabi yon or nakakapagturo siya ng mga bagay na gusto niya, no, without saying it properly, kasi nga hindi naman lumaki si Dave, no, sa isang maayos na pamilya, di ba? So yung gawi or ugali ng mga taong nakakasalumuha niya, maaaring yun yung na-adapt niya, no? So mahilig siyang magturo kung ano yung gusto niya, he cannot express it properly. So kaya siguro naging ganun yung interpretation ni Sir Pony Alden, which is maybe he used doon sa mga marispetong salitaan ng mga bata, di ba? Pero doon pa lang nakikita mo na, no, na pag nagustuhan ni Dave, dahil nga binibigay naman ni Tekram, gano'n na yung nagiging asal niya. Na which is, para kay Pony Alden, red flag, no? Red flag para sa kanya yon. Dahil nga sa nakikita niyang asal, na kung ano yung magustuhan niya, tituro niya lang, binibigay. Di ba? So, baga dito pa lang nagkaroon na ng hint itong si Sir Pony Alden, no? Pero despite of that, hinayaan niya si Ramil dahil alam niya nga na maawain si Ramil, at most likely na na-touch si Ramil doon sa pagsasabi ni Dave na kailangan niya, gusto niya ng buong pamilya. Kasi tuturo niya, gusto ko yung kanyang cellphone. Basta pag nagustuhan niya, kukunin niya. Wala siyang ano yung, tito, pwede ko bang, basta, kumbaga na-spoiled.
na-spoil lahat na ibibigay sa kanya. Ayan, medyo siguro sa pagdidisiplina talaga kung paano yung mabilis kang makakuha ng hindi mo pinaghihirapan. Maano ka ma-overwhelm ka sa blessings. Hindi ko pinaghihirapan, mabilis parang magaan lang sa'yo. Sige. Marami pang nagsuporta. Maraming nagbigay ng blessing sa kanya. Tapos may mga nakapaligid pa ng mga itong mga titas na sa tingin mong totoong nagmamahal. Pero mas binibrainwash nila yung bata para maging masama o tumalikod dun sa nag-alaga. At Yan. Totoo yung sinasabi ni Sir Pony Alden. No? Puntuhan muna natin doon sa part na kung saan na-spoiled. No? Maaaring yun yung mga nakitang changes ni Dave. No? Habang lumalaki siya, yung treatment sa kanya nagbabago. Di ba? Yung dating na-spoil siya, nabibigay sa kanya, napagbibigyan yung lahat ng gusto niya, naging used siya sa ganung bagay. Nakakalimutan siguro niya na siya ay lumalaki. Or maybe, habang lumalaki siya, no, iniisip niya na ibibigay pa rin na Ramil yung mga gusto niya kasi nga para sa kanya content lang siya. Para sa kanya kasi content lang siya. So ina-expect niya yung mga yan ay ibibigay pa rin ni Ramil. Na hindi papayag si Ramil na mawala siya dahil content siya. Siya yung pinagkakapirahan ni Ramil. Yan ang iniisip niya siguro. No? So nung time na dinidisiplina na siya bilang adult, no, bilang mama na, no, doon niya siguro inisip yung mga kadramahan niya na ultimo yung 2 months na hindi pagkibo, dalawa pa sila ni Luis, ha, dalawa sila ni Luis na hindi kinikibo ni Tekram, no, cold treatment ang binigay sa kanya. Inisip niya na siya ay minamaltrato na, pinapabayaan na, no, nag-iba na, no, yung taong kanyang nakilala. 'Di ba? Sinabayan pa, katulad ni Sir Pony, sinabi ni Sir Pony Alden, sinabayan pa nung mga titas, titos, ninong, ninang, kuno na sa concern sa kanya, inispoiled, binigay yung gusto na pinagbabawal ni Ramil. Dahil nakikita na ni Ramil yung mga changes. And one of those is yung pagkakaroon niya ng chika bebe. No? Yon ang isa. Malaking factor yon para sa pagbabago ng ugali ni Ramil. Nabigyan ng pera, ng pag-uugali ni Dave, no? May pera, may luho, at may babae. No? Na lahat 'yon, no? Pinagbabawal ni Ramil dahil dinidisiplina siya, tinuturuan siya kung ano yung dapat gawin. Hindi naman siguro maghihigpit si Ramil, no, doon sa pagkakaroon niya ng nobya kung nakikitaan ni Ramil na yang babaeng yan is nagsiserve as inspiration niya para mas lalong gumanda yung kanyang academic, no? At kung hindi siya nagiging matigas ang ulo, at kung hindi siya nagsisinungaling, di ba? Ganun lang naman ganun ang mga magulang eh. Yun yung intention ng magulang at yun yung intention ni Ramil. So, ito obviously, tapos sasabihin ni Dave na siya ay minamaltrato dahil lamang siya ay napalo, naambahan. Hindi nyo naisip, Dave, ikaw mismo hindi mo naisip kung paano ka pinaglaban ng ni Ramil sa mga taong yan, sa bayaw niya. Ha? Nakasama niya para ganituhin mo, sabihan mo or sabihin mo yung mga ganong salita kay Ramil. Tas kayo talagang mga ngayon nasa likod ni Dave, no? Kayo yung bad influence actually. Di ba? Ano to? Nung dumating kayo sa buhay ni Ramil at ni Tekram, hindi nyo alam kung paano pinagdaanan, ano yung ginawa ni Ramil, ano yung mga sakripisyong ginawa ni Ramil para kay Dave, na basta-basta nyo na lang kukonsintihin at ibibigay yung gusto niya.
Ni hindi nyo man lang tiningnan kung ano yung mga nangyari. Alam ninyo, kayo mismo, yung mga nakasuporta ngayon kay Dave, alam ninyo kung ano yung nangyari noong panahon, ha? Na ginawang rivalry, no? Yung pagsuporta kay Luis at saka kay Tekram, ay kay Dave. Kayo mismo, nakita ninyo yun. Kung paano pinahalagahan ni Ramil si Dave. Oh. Alam ninyo yan, naging saksi kayo. O baka kaya nga siguro nasaksihan ninyo yung ganong suporta, no, ng mga sponsor kay Dave, kaya gumawa kayo ng inyong sariling diskarte para maalis sa poder ni Ramil, no, yang si Dave. So, eto, no, patunay lang ito na kung paano minahal, itinuring na anak ni Ramil si Dave. Ha? Yung taong nakakasama niya sa mga vlogs niya, sa pagcha-charity niya, no? Hindi pinansin ni Ramil. Pinalo niya yung kanyang gusto na dapat na mangyari kay Dave, na mabigyan siya ng maayos na pamilya. Unfortunately, hindi ganun yung naging dating kay Dave. Dahil nga, siguro, totoo talaga yung nakita ni Sir Pony Alden na may kakaiba talaga kay Dave, no? Na nakita niya siguro na yung asal nito dadalhin niya hanggang sa paglaki. At mahihirapan si Ramil or hindi kaya ni Ramil na mapabago yung totoong ugali ni Dave. Pasensya na kung nababalikan ko yung mga ganito, no? Pasensya na kung yung issue noong mga nakaraanan na inaibabalik ko. Ito lang po kasi ay patunay, no, sa kung paano pinahalagahan ni Ramil si Dave. Kung paano niya ito kinalinga, no, na parang anak niya. Kulang na lang manggaling talaga kay Jack, no, sa asawa niya, si Dave. Na? And despite all the effort ng mga taong nag-aalala para kay Ramil, no? Dahil sa ginagawa niya kay Dave, binaliwala ni Ramil yun. Dahil nga sa gusto niyang matulungan, no? Yung batang akala niya totoo doon sa sinasabi niya. Nakakapanghinayang dahil nag-spend ng effort, ng time si Ramil, ang Manalastas family, di ba? Kaya lang, ganun talaga buhay. Hindi lahat ng taong tinutulungan mo nakakaintindi, no, ng sakripisyong binigay mo. At may mga tao talagang maiinggit sa'yo, lalo't masyado ka mapagkumbaba. No? At maigi na rin. At habang maaga, syempre, nangyari yan at nakilala nila. Paano kung yan ganap ng isang professional or tapos na? At doon niya inilabas yung tunay niyang ugali, di mas lalong nakakaawa. And wala. Mahirap unawain, no, yung ginawa ni Dave at yung ginawa ng mga taong sumusuporta sa kanya. Dahil kung babalikan natin lahat ng mga nakaraan 5 years ago, no, masasabi natin hindi nag-ano si Ramil, no? Hindi siya nag-isip na ito yung mangyayari, na ganito yung kauuwian ng kanyang pagpapahalaga kay Dave. So, issue lang po tayo, walang personalan, no? Itong aking mga sinasabi ay nakabase lamang po dito sa ating mga napanood, no? Dito sa aking mga pagsasaliksik, no? Sa kung bakit naging ganito si Dave. So, para sa akin, ang naging problema lang ni Ramil, masyado siyang nagmahal, masyado niyang in-expect, no, na mababago niya si Dave. No, binuhos niya yung lahat ng attention niya. Yun lang yung naging pagkakamali ni Ramil, na sinuklian ni Dave ng walang kwentang mga sagot. Okay? So, sumamaman ng loob ninyo sa mga sinasabi ko, lalo na kayong mga nakasuporta kay Dave. Yun po ang totoo. Yun po ang totoo. No? Halos lahat ng mga taong malalapit
Kay Ramil ay winarningan siya, pero inignore niya, inisang tabi niya dahil sa kagustuhan niya mapaayos yung buhay, no, ng inyong idol na si Lord BL. Okay? So hanggang dito na lamang po, at matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Maraming salamat.